Hello everyone! Maayong adlaw sa atong tanan. Hi, my name is Arlie Noblesa from Visayas District. And this is my first fruit, tithes, and offering testimony. So kagaya po ng karamihan sa ating lahat, katulad din po ako dati na every fellowship, umuupo lang at nakikinig sa lahat ng mga testimony. So hanggang dumating po yung isang araw na meron po tayong sister dito sa Bacolod na nag-share po ng kanyang testimony. Sabi ko, Lord, parang palagi na itong palagi na si sister nag-share ng kanyang testimony. So, sabi ko, sunod ako naman, Lord. So, nag-desire ako. So, nung gabi na yon, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko rin na magkaroon ng testimony. Gusto ko rin lagi akong mag-testimony. So, pagbasa ko po ng Bible, ito po yung sabi sa akin ni Lord sa Proverbs 11:24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Hallelujah. So, ito po yung sekreto ng pagbibigay sa kay Lord. Kasi pag tayo po pala, pag nag-withhold sa pagbibigay kay Lord, then si Lord din mag-withhold sa atin. So, nag-start po ako na mag-freely give kay Lord. So, I-share ko lang po na 3 months ago I was unemployed. At sa 3 months po na yun, dami pong mangyari sa akin, sa pamilya ko po. So, lahat po nagsabay-sabay yung mga bills, yung pang-araw-araw namin, at si Lola po ay na-declare pa na stroke. So, lahat ng mga medications, lahat ng mga laboratories. But praise God, the more po na I was very pressured that time, the more po kong nagtiwala sa Lord sa aking pagbibigay. Sabi ko, Lord, I was faithful po sa pagbibigay sa iyo. So, waka po naman pwede maka-withdraw. So, hallelujah. Si Lord talaga ay talagang kumikilos sa tamang panahon at sa tamang oras. So, to make this long story short, lahat po ng mga medications ng lola ko ay pinuprovide po ni Lord hanggang ngayon po na ako po ay nagkatrabaho na. So, I have a 5 months debt po sa aming electricity. And sa 5 months po na yon, grabe talaga yung iyak ko kay Lord. Sabi ko, Lord, yung mga kapitbahay ko, nagpuputulan na po ng ilaw, ng kuryente. But praise God po, dahil buwan-buwan po pumupunta po yung Seneco dito po sa aming barangay. Pero hindi po kami napuputulan ng kuryente. Hallelujah! Thank you, Jesus. At ako nga po sabi, at bakit po hindi po kami napuputulan? Baka naman po meron dong ahas dun sa may namin, sa may meter, bakit hindi mapuputulan? Pero talaga yun po ay favor ni Lord dahil faithful tayo sa pagbibigay sa Kanya. So, mga kapatid, ngayon po, nagbigay po ko ng first fruit ko, ng unang sahod ko kay Lord. Inuna ko si Lord. Kahit na po sa likod po ng yon ay iniisip ko pa rin po yung mga bayarin namin sa kuryente. Pero praise God talaga, ngayong buwan po, magsi 6 months na po, hindi pa rin po kami napuputulan. At sa pangalawang beses na to, nasasahod po kami. Hallelujah! God already answered my prayer dahil makapapagbayad na po kami. Glory to God. Lahat po ng ito ay akin pong trust kay Lord, at siya po talaga ay He never failed to amaze me every time po na magbibigay ako. Tsak po ang sagot ng Lord ay always yes and amen. Lalo na po kung ito po ay magkapaparangal po sa ating Panginoon. So mga kapatid, let all taste and see that the Lord is good. Talagang buhay ang Diyos dito sa Visayas. So patuloy po tayong magbigay ng freely, kusang loob, at may kagalakan sa ating Diyos, knowing that our God is our great provider. Hindi lamang po siya Diyos sa ating spiritual, hindi lamang sa mental at emotional, pero Diyos po siya even sa ating physical at material na bagay. Glory to God, purihin po siya. Marami pong salamat and God bless us all.